Okay, good guys, no? Mayroon tayong service dito na Sharp automatic washing machine. So ito po ay mayroong error, no? So nandito tayo ngayon guys sa Aplaya, Santa Rosa, Laguna. No? So nandito tayo ngayon nag-service, no? So yun. Antayin lang natin guys lumabas yung error nito. No, bago natin gawin para ma-check natin kung anong error ba ang nilalabas nito. So yun. Antayin lang natin guys, no? Naka-spin mode yan guys, no? Para makita natin kung anong error ang ilalabas niya. So ito ay problema lagi ng Sharp ng mga ganitong model, no? So laging problema ito ng Sharp, no? So kung malaman nyo ito, so at least alam nyo na kung paano gagawin, no? Kapag na-encounter nyo yung ganitong error, no? So antayin lang natin lumabas guys para i-confirm lang kung anong error talaga yung nilalabas nito. Pero ang sabi ng customer, ito daw ang error nito. Tapos pinagawa niya na, lagi-lagi na lang guys, umuulit. No, after mga ilang months, buwabalik ang problema, no? So antayin natin kung ito nga ba ang error na ilalabas nito. So ayan guys, oh, ito nga, no? So paulit-ulit na daw kasi ito guys, no? So ang gagawin namin dito, dahil paulit-ulit na siya, gawin na natin ito ng long time solution, no? Kasi para naman iwas abala na doon sa naglalaba, no? Kasi nga paulit-ulit na lang, no? So nasa inyo pa rin guys ang decision kung anong gagawin nyo, kung ipa-repair nyo siya. Kasi ito guys, yung A2 error, pag i-repair yan, tapos papalitan ng parts, mga after ilang months, ganun na naman yan. So paulit-ulit, paulit-ulit. So ang ginagawa namin dito guys, kapag ganun na ang senaryo, ay ating alisin or bypassin natin yung parts na yan na nagkukos ng E2 error, no? So yun kasi ang kadalasan talaga nagka-problema dito, no? Yung E2 na yan, kasi yung E2 error na yan guys ay tumutukoy yan doon sa kanyang door switch, no? So ang door switch na yan, every time na nagbubukas ka ng pinto ay gumagalaw. So pag gumagalaw yan, mga ilang gamit, ilang months, bumibigay, nagkakaroon siya ng error na E2. So ngayon guys, ang pag-bypass nito madali lang, no? So ituturo namin sa inyo kung paano siya i-bypass yung ganitong problema. So buksan nyo lang itong likuran para makuha nyo yung parts na kailangan bypassin. So ayan. So ang pag-angat nyan ng top cover dyan sa likod, iangat nyo muna yung pinto, no? Kasi masikip yan siya pagka hindi nyo siya iangat yung pinto. Yan, iangat nyo muna, saka nyo tanggalin yung cover. Yan, kasi nga masikip yan. So itong parts na to guys, lagi nagkakaroon ng problema yung dito sa ito. Yan, yan lagi yan. So kahit papalitan nyo yan after a month, ganun na naman dahil yan yung laging nabubugbog kakabukas ng pinto. So ang gagawin natin, bypassin natin. So itong puti na to, yan, alisin natin to, yan. Tapos yung black, yun yung pagkunikin lang natin. So yung puti at saka yung black lang guys, pagkunikin nyo. Tapos lagyan nyo siya ng electrical tape pag nakakonek na, yun. So, ang error na mawawala dyan, yung A2 at saka A3, wala na yan. So, hindi na lalabas yan. So, kukonek natin. After natin i-connect, yun, okay na yun. No, ganun lang kasimple guys, no? So, dahil paulit-ulit na nga ito guys, so na-request na lang natin na i-bypass na lang. Kasi, paulit-ulit gumagastos yung customer natin, no? Every time na nag-iito, pa service. So, halos every 3 months, nagpapaservice ng ganito. Kaya ang gagawin natin, babypass na natin. Pero nasa customer pa rin, i-explain nyo na kung willing naman sila magpa-service every 3 months or every ilang months, ay wala namang problema, no? So yan, working na yan guys, hindi na siya naglabas ng error, no? So yun. Okay, no? So thank you, bye-bye.